Magandang hapon po sa inyo, Sir Victor. Ilang taon na po kayo sa trabaho niyo, sir? Ngayon, 53 na ata. Trabaho niyo, sir? Trabaho, construction po. Tapos si Mrs., sir, ilang taon na po? Nasa 41. Tapos may trabaho po ba? Wala. Kailan niyo po ba siya, sir, nalaman, sir, nga may kabit? Nung nasa 4 na taon na po, Okay. Tapos, sir, mismo yung anak pa ninyo, sir, nagsumbong, sir, nga sa may inuwi yung lalaki sa bahay ninyo? oh, sa bahay po. Kasi kayo, sir, na-assign kayo sa Nasa trabaho po, trabaho po. malayo. Lingguhan po ako umuwi. Okay. Actually, sir, tiyatawagan namin ngayon, sir, si Mrs. ninyo para po makuha payag, pero hindi yata, sir, sumasagot. Pero, sir, ikaw, sir, baka gusto, sir, mapanawagan, sir, si Mrs. nyo kung may gusto kayo mensahe, sir. Nananawagan ako sa aking asawa kung nasaan ka man ngayon. Umuwi ka na. Kasi kawawa yung anak natin. Nagtatrabaho ko, walang nag-aasikaso. Kung nasaan ka man ngayon, Marisa, hinihintay ka namin sa bahay. Asikasuhin mo yung anak mo. Nagtatrabaho ko, walang nag-aasikaso. Nandiyan ka sa lalaki mo. Ilan pa anak ninyo, sir? 2 po. Ilang taon na? Minor pa Ano? ba or graduate na? Minor pa po. 13 po. So, bunso ko. Po tayo ganito po, Sir Victor, no? So, nanawagan po kayo. So, hopefully, sana po na pakinggan mo to, Marisa. Pero, sir, masabi po namin, mabigyan po kayong legal advisor na pag hindi po tinupad po ni Marisa po yung hingin niyo po, sir, nga sana magbagong buhay siya at bumalik po ang pamilya, anytime, sir, pwede po natin siya makasuhan po, sir, ng adultery. At saka kasama po, sir, yung kabit niya dyan, sir. Kasi kasal kayo, pero ng lalaki siya katulad ka sa kaninang case, basta kasal, hindi po pwede mga bet. Otherwise, kung yung misis niyo nangabit po, adultery yan, sir. And kung iniwan yung bata niyo, so inabandon na yan, sir, that's abandonment pa, sir, of a minor kung ang hindi pa po legal na edad po. So, dalawa po yung pwede makaso dito kay misis niyo sakali, no? Yung adultery at saka yung abandonment of a minor. So, lahat yan po, sir, makukulong yan si misis niyo. Kaya, masabi din namin sa kay Marisa, Marisa, kung napakinggan niyo po yung healing po ni Sir Victor, mag-usap po kayo, humingi ka ng pasensya kasi nakasalalay po yung kapalaran mo dito kay Sir Victor kung itutuloy yung kaso laban sa iyo o hindi. Para sa akin, kung wala siyang anak, tatanggapin ko sana. May anak na po sila eh. Nang kabit niya? Oo, gusto ko po makulong na lang yung dalawa. Kasi, Sige po, sir. Ano natin, sir? Assisteran po kayo, sir, ng team, sir, ni Senator Raffy at saka po ng mga team po ng Wanted sa radyo, sir, para po makapagsampa na po tayo, sir, ng kasong adultery laban dito po, sir, sa awa niyo na si Ma'am Marisa Hamor. Ngayon kasi hindi sumasagot, pero once po na sumagot, sir, ipagbibigay alam po namin sa inyo, sir. Okay po. At kausapin din po namin kayo, sir, sa kabilang studio, no? So, si Ma'am Marisa Hamor, po ay hinahanap po ngayon ni Mr. Victor Hamor, no? At nananawagan po si Mr. Victor, no, na sana po ay umuwi na po kayo dahil siya po ay nag-aalala na po, gayon din po ang inyong mga anak. So again, Ma'am Marisa Hamor, yung inyong mister, ay galing pa po ng Magallanes, Sorsogon at tumungo pa po dito sa TV5 para lang po manawagan na kayo po ay umuwi na. Ayan po, Ma'am Marisa Hamor, at kayo daw po ay sumama na nga daw po sa inyong lalaki. Kabit. Okay. At tatandaan niyo po, Ma'am Marisa, kayo Kasal po kayo. ay kasal.